communication natin. Ang pagbabasa po ng Bible ay gawin nating lifestyle natin. Guilty, guys. Bakit? Sa ating pong magdamag na pagtulog, ginabayan niya tayo. At syempre, ngayong umaga, patuloy natin siyang papurihan dahil tayo po muli ay sama-sama na mag-aaral ng kanyang salita. Amen? So, ngayon po ay pag-uusapan po natin, ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Filipos, Kabanata 4, Talata 6. Yan, sa Philippians 4:6 po. At kung meron po kayong mga Biblia, makisabay po kayo sa akin sa pagbasa ng atin pong teksto. Yan. Ito po ay huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Ayan. Tayo po ay sumandaling tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na patuloy niyo pong pinagkaloob ang buhay, Lord, na nanggagaling sa iyo. Ang buhay na hiram, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa magandang umaga, sa sikat ng araw, O Diyos, sa pagbukas pa lamang, Panginoon, na aming mga mata, Lord, na ranasan na po namin ang iyong pagsama, ang iyong pagpapala, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyo. At Lord, dalangin po namin sa amin pong pagbubulay ng iyong salita, O Diyos. Lord, kasihan mo po ito ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang ito, O Diyos, ay maging gabay namin, Lord, at pumasok, Panginoon, sa aming puso at isip. Maging gabay namin, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa mga panahon na ito, Lord, na kailangan, Panginoon, namin lumapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Kayo po ang sumama sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ang pag-aalala po, di ba, pangkaraniwan po nararanasan natin sa mga panahong ito. Syempre, gaya ngayon po nararanasan, alam natin sa news, nasa lahat ng news, nasa Facebook, yung mga nangyayaring kaguluhan sa ating ibang bansa, sa ibang bansa, especially po sa UAE. Yan, hindi natin maiaalis na tayo ay nag-aalala sa mga pamilya natin doon, kaibigan natin, at sa mga kasamahan natin Pilipino sa ibang bansa, di ba po? So, sabi po, ang pag-aalala ay kumakain ng lakas pero walang naibibigay na solusyon. Di ba? Pag nag-aalala tayo, parang may time na nanghihina tayo kasi nga nag-aalala tayo, kumikilos yung isip natin pero wala naman po itong naibibigay na solusyon. So kapag puro takot at isip ang pinapairal, lalo lang pong bumibigat yung pakiramdam natin. Amen? Alam ko po na ang bawat isa nararanasan po ito, lalo na pag malapit na yung mga bayarin, yan, malapit na ang mga bayarin sa school, gaya ngayon yung may mga gagraduate, diba? Yung mga graduation fee na yan, so yung mga tuition fees na kailangan bayaran, nagkakaroon tayo ng alalahanin. Amen? So, ngunit, sabi nga, ang panalangin, kahit hindi nakikita, ay direktang pakikipag-usap ito sa Diyos. Amen? Tahimik man ito, kumikilos ang Diyos sa paraang hindi natin agad nakikita. So, hindi natin kontrolado ang bawat nangyayari, pero pwede natin itong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Amen? Isipin natin na hindi naman natin ito kakayanin, hindi natin kailangan mag-isa, lalo na sa panahon na meron tayong mga kailangan solusyonan, di ba? Sabi nga, nandiyan ang panalangin, itaas natin lahat sa Lord. So, ang pag-aalala ay hindi nakakadagdag ng solusyon, ngunit ang panalangin ay nagdadala ng kapayapaan. Amen? So, sabi nga, pagka tayo ay nag-aalala, tapos nanalangin tayo, di ba sa pananalangin parang nararamdaman natin yung assurance. So, kahit nandoon pa rin yung problema, wala pa man din itong solusyon, pero pag tayo ay lumapit sa Lord, parang
nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Alam natin na ang Diyos ay kasama natin na gagawa ng solusyon doon sa ating mga problema o sa ating mga alalahanin. So meron po tayong mga keywords sa talatang ito na gusto ko pong bigyan ng pansin. So una po, huwag mabalisa or don't worry. Ito ay isang utos, di ba? Huwag kang mabalisa. Ang salitang mabalisa ay original meaning ay nahahati ang isipan. Amen? Kasi syempre pagka nag-aalala tayo, ang iniisip natin pwedeng may solusyon, pwedeng hindi masolusyonan. Kaya tayo nag-aalala. So ang pag-aalala ay nagnanakaw ng focus natin sa Lord. So isinulat ni Pablo, 'di ba, habang siya ay nasa bilangguan, na nagpapatunay na ang kapayapaan ay hindi base sa komportableng sitwasyon. Amen? So ang kapayapaan hindi natin nararanasan kahit marami tayong pera, lahat ng bayarin natin, nabayaran natin. Kung mayroon tayong sakit, nagkaroon tayo ng kagalingan, hindi po naka-base doon lahat ang ang kapayapaan, ang tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan lamang po ay kundi doon sa relasyon natin sa Lord. Kung paano tayo manalangin. Amen? So hindi ko mo marangya ang iyong buhay, may kapayapaan. May kapayapaan ka na. Ito pa rin ay isang relasyon natin. Ang kapayapaan ay mararamdaman natin sa tunay na relasyon natin sa Diyos. So pangalawa po, manalangin sa lahat ng pagkakataon. Yan, ito yung solusyon para di ka maging balisa. Amen? Sa panahon ng tayo ay may alalahanin, balisa, di ba minsan kasi kung kailan nandyan na yung problema yan, natataranta na tayo, nakakalimutan natin manalangin. So, iniisip natin na ako ang gagawa ng solusyon para dito. Pero minsan, hindi ito nagtatagumpay kasi nga, hindi tayo yung tamang tao or yung plano natin hindi perfect para dun sa solusyon na gusto natin. So sabi, sa halip mag-isip, gawin ang mga sumusunod. Yan, alam na alam po natin ito kung paano po manalangin, ano? So ang pananalangin ito ay pakikipag-usap at pagsangguni sa Diyos sa lahat ng bagay. Hindi po sa konting bagay. Sabi dito sa lahat ng bagay. Kahit ano ang gusto mo isangguni sa Diyos, malaya po tayong sabihin sa Kanya, wala po tayong maililihim sa Lord, di ba? Kaya ang sabi po, lahat ng bagay ay isangguni natin or ipanalangin natin sa Lord. Ang bawat daing o pagsamo, ito po ay yung panalangin na may pagpapakumbabang puso. Amen? Nananalangin ba tayo na, Lord, alam ko naman kaya ko to eh. Alam ko po na ganito, ganyan. Laging tungkol sa'yo. Bakit hindi ka manalangin na may mapagpakumbabang puso? Diba, meron tayong mga hiling, may mga daing tayo, pagsusumamo sa Lord. Diba, mas maganda kung ibinababa natin yung sarili natin habang tayo ay nakikipag-usap o nananalangin sa Lord. Pangatlo po, pasasalamat. Ito yung pinakamahalagang sangkap na nagpapasalamat tayo, hindi dahil tapos na ang problema. Amen? Minsan kahit hindi pa tapos yung problema, pwede tayong magpasalamat sa Lord kasi alam natin na siya ay tapat na kumikilos sa ating mga panalangin. Maniwala tayo, magkaroon tayo ng pananampalataya na hindi pa man tinutugon ng Lord, pero alam natin na kapag siya ang kumilos, perfect lahat. Lahat ng hinihiling natin, kung ito'y kalooban niya, ipagkakaloob niya, at kung ano man yung solusyon do sa mga problema natin na itinataas natin sa Lord, alam natin na magiging perfect ito. Amen? So matuto po tayong mag-antay, matuto tayong manalangin, magpakumbaba, at syempre magpasalamat sa Lord. So, pang-apat, sa bawat bigat na nararamdaman mo. Pangatlo, pangako ng Diyos. Yan. Ang pangako ng Diyos sa pananalangin ay kapag tayo ay lumalapit sa Lord, kahit tayo ay may problema, ang pangako niya ay may kapayapaan. So ang kapayapaan ng Diyos ay nagsisilbing gwardiya sa ating mga puso at isipan. Yan. Ang kapayapaan po, yun yung nag-guard sa puso natin na maging panatag. Di ba? Nagkakaroon tayo ng kapayapaan, kapanatagan. Hindi nito inaalis ang problema.
Pero binabago nito ang pananaw natin sa gitna ng problema. Amen? Nagiging mahinahon tayo. Pagka tayo ay nanalangin, Lord, alam ko po, pagkatapos ng panalangin ko, kiniklaim ko, Lord, na ibibigay mo ito, ikaw ang kikilos. So, ibinibigay natin lahat sa Lord, 'di ba? Sabi nga, cast all your cares upon Him. So, siya na ang bahala sa lahat. Pero syempre, gagawin natin yung part natin, pero mananalig tayo at magtitiwala sa ating Diyos. Amen? So, syempre mga kapatid, meron tayong mga alalahanin sa mga panahong ito. Amen? Sino po bang walang alalahanin or walang iniisip na mga kailangan gawin, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. So, dito po sa mga kapatid na nasa live stream. Syempre ngayong umaga may mga inaalala tayo, 'di ba? Bawat isa sa atin meron po tayong mga inaalala. So bakit hindi natin ito itaas sa Diyos? Magpasalamat sa gagawing pagkilos ng Diyos, hindi pa man natin nararamdaman yung pagkilos ng Diyos, pero magpasalamat na tayo dahil alam natin yung pananampalataya natin ay kikilos ang Diyos. Amen? Sa tuwing dadating ang kaba, tuwing dadating ang pag-aalala, ang kabalisahan, nawa po ito ay maging hudyat para tayo ay manalangin. Amen? So, hindi tayo magmumukmok. Pag may mga problema, hindi tayo magmumukmok, hindi tayo mag-self-pity, hindi natin iisipin ng kung ano pa man. Kung meron tayong nararanasan na kabalisahan, pag-aalala, ito yung magsilbing hudyat para tayo ay lumapit lalo sa Lord. So sa bawat bigat nararamdaman natin, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Amen? Hindi po tayo nag-iisa. Kailanman hindi po tayo nag-isa. So habang tayo ay nananalangin, ang Diyos ay kumikilos even in silence. Sabi nga sa awit, even when I can't see that you're working, pero ang Diyos ay kumikilos. Amen? So manampalataya tayo na ang Diyos ang kikilos sa bawat problema natin, sa bawat dinadalangin natin, sa bawat itinataas natin. Kasi ito ay magkakaroon ng katugunan, lalo na pag nakita ng Diyos yung pananampalataya natin sa Kanya is hindi lang maliit, kundi malaki. Amen? So, imbis ubusin natin ng lakas natin sa pag-aalala, gamitin natin ito sa pagtitiwala. Ang panalangin, ang pinakamabilis na daan para kumilos ang Diyos, tahimik man, ngunit makapangyarihan. Amen? So sana po ay meron po tayong natutunan sa umagang ito at salamat po sa mayamang salita ng Diyos. At ngayon po tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Sama-sama po tayong lumapit sa Kanya. At kung ano man po yung ating mga nais itaas sa Diyos, personal man po yan, itaas po natin sa Diyos. Huwag po tayong mawalan ng tiwala dahil alam po natin na ang Diyos lamang ang makakatulong sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? So, syempre po, meron po tayong mga prayer items na kailangan ipanalangin sa ating Panginoon at samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Hallelujah, Jesus. We worship your name, O God. Tunay, Panginoon, na kami, Lord, ay lagi mong sinasamahan, O Diyos. Hindi kami nag-iisa, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na palagi, O Lord, na tumawag sa iyo, Lord, lalo na po, Panginoon, kung kami, Lord, ay nakakaranas, Lord, ng mga alalahanin, problema, O God. Even, Panginoon, na kapag, Panginoon, na tinupad mo na, Lord, yung aming mga panalangin, Lord, mas lalo kami, Panginoon, lumapit sa iyo at magpasalamat, Panginoon. Hindi lamang kami tatawag sa iyo dahil may kailangan kami, Panginoon. Turuan mo kami na kapag, Lord, lalo, Panginoon, na ginawa mo, Panginoon, ang aming mga hiling, lalo kami, Panginoon, lumapit sa iyo, lalo kami, Panginoon, manalangin sa iyo dahil, Panginoon, tinupad mo, O Diyos, ang aming mga hiling at dapat kaming magpasalamat sa iyo, O Diyos. Panginoon, tinataas po namin, Lord, sa makapangyarihan sa lahat, Panginoon, dinadalangin po namin ang buong mundo, O Diyos. Ang bawat bansa, bawat sulok, Lord, ng daigdig, naway ang kapayapaan, pagmamahal, ang maghari sa bawat tao, O Diyos, sa mga leaders,
upang manaig po ang pagkakaunawaan, Lord, sa halip pag-aaway, iligtas mo po ang sangkatauhan mula po sa karahasan, digmaan, kasakiman na nagdudulot ng paghihirap, O Diyos. Lord, tinataas din po namin ang mga bansang dumadanas ng kaguluhan, especially, Lord, sa Iran, Israel, USA, UAE, O God. Gabayan mo po ang mga pinuno ng mga bansang ito, O Diyos. Gumawa nawa sila ng mga desisyong hindi batay sa kanilang nararamdaman, sa kanilang galit, O Diyos, kundi po sa ikabubuti na nakararami. Protektahan mo po ang mga pamilyang apektado, Lord, at nawa po ay matigil na po ang di pagkakaunawaan, O Diyos. Lord, salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa aming mga kababayan na nasa ibang bansa upang makapagtrabaho, Lord, sa mga OFW, Lord, na mga Pilipino, O Diyos, na nasa ibang lugar, lalo na nandun, Lord, sa mayroong mga gera, O Diyos. Dalangin namin ang iyong patuloy na paggabay laban sa anumang panganib, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw ang kumikilos patuloy, O Diyos, sa lugar, Panginoon, na kung saan man, Panginoon, may kaguluhan. Tinataas po namin itong lahat sa iyo, O Diyos. Lord, tinataas din po namin ang minamahal namin bansang Pilipinas. Lord, patawarin mo po kami sa aming pagkukulang. Pagkaisahin mo po ang aming puso at diwa, O Diyos. Nawa po maghari ang inyong pag-ibig sa bawat tahanan at komunidad upang makamit po namin ang kapayapaan. Knowledge and wisdom din po, Panginoon, sa lahat ng namumuno sa aming pamahalaan. Nawa magkaroon sila ng tapat na pusong naglilingkod lalo sa mga nangangailangan. Nawa maging maayos ang mga desisyon gagawin nila para sa ikabubuti po ng mga Pilipino, malayo sa pansariling interes, Lord, at korupsyon. Lord, amin din pong pinagkakatiwala sa iyo ang buong lalawigan ng Rizal. Patuloy mo po kaming gabayan, Lord, at ilayo sa sakuna, lalo na po sa panahong malakas ang bagyo at baha. At ngayon, Panginoon, na nararanasan na namin ang panahon ng tag-init. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, pagpalain mo po ang aming mga pinuno ng karunungan, katapatan, upang magsilbi silang na maayos sa bawat isa, Panginoon, especially, Lord, sa mga Rizalenyo. Hinihiling po namin ang pag-unlad ng ekonomiya at pagkakaisa ng bawat pamilya. Ganon din po, Lord, ang aming bayan ng Binangonan. Maging maayos, tapat, at hindi sariling interes, Panginoon, ng mga ibabaw upang mas marami pong makinabang na mamamayan. Tinataas po namin ang aming mayora, vice mayor, hanggang sa mga kawani ng barangay, Lord. Nawa, Lord, ang knowledge and wisdom na nanggagaling sa iyo ang maging pamantayan nila para mas maging payapa at maayos ang bayan ng Binangonan, Lord. At syempre, Lord, salamat po sa aming mga pastor na nagmamahal sa iyo, nagmamalasakit sa aming mga kaluluwa. Salamat po sa karunungan, paglilingkod na patuloy na humuhubog sa aming mga pananampalataya. Dalangin po namin, Lord, na makaranas sila palagi ng iyong kagalakan habang sila ay naglilingkod sa iyo, O Diyos. Pagkalooban mo sila ng vision para sa hinaharap, O God, sa bawat gagawin nila, Lord, ikaw ang manguna, ingatan mo ang kanilang kalusugan, Panginoon. Ganon din po ang kanilang pamilya, naway maghari ang iyong kapayapaan, pagkakaisa sa kanilang tahanan. Lord, protektahan mo po sila, punan ng bawat pangangailangan, physical man ito, Panginoon, o spiritual. Dalangin ko din po ang aming iglesia, Lord. Turuan mo po kami na magmahalan ng tapat at magpatawad sa isa't isa, O Diyos. Alisin mo, Lord, ang pagkakabahabahagi at kami ay maging isang katawan na naglilingkod sa iyo, O Diyos. Lord, sa amin po rin nalalapit na family camp, Lord, tinataas po namin sa iyo. Tugunan mo po, Panginoon, aming mga pangangailangan. Mula sa mga pupunta, Lord, na mga participants, sa mga mag-aasikaso, sa mga leaders, O God, sa amin po mga pambayad na mga needs, Lord. Ihanda mo po, Lord, especially ang mga puso, Lord, na mga dadalo. Ngayon pa lang, Lord, kiniklaim na namin ang katagumpayan ng gawain ito. Hallelujah, Jesus.
Lord, dinadalangin din po namin ang bawat members ng Lunsad, O Diyos. Tinataas po namin ang mga leaders, ang aming po mga pastor. Lord, punan mo po ang aming mga pangangailangan sa trabaho, kalusugan, emosyonal na aspeto. Lord, nawa ang bawat isa ay manatiling tapat sa aming pananampalataya, maging active, Lord, sa paggamit ng aming mga talento na iyong pinagkaloob para lamang sa iyong kaluwalhatian. Ingatan mo po kami sa anumang tukso, sakuna, at lalong tumatag ang aming ugnayan sa iyo sa bawat araw, Panginoon. Gawin mo po kaming liwanag sa aming komunidad dito sa Binangonan, especially sa Lunsad, O God. Mas lalong lumalim ang pagkakakilala sa iyong salita at mabahagi kami ng iyong salita sa aming kapitbahay, kaibigan at pamilya, O Diyos. At lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa tanging pangalan mo lamang, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang reclaim namin lahat ng pinanalangin namin, Panginoon, ay may katugunan na, O Diyos. Salamat po sa iyo pong papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, mapayapang araw po sa bawat isa at nawa po ay maging productive po ang ating araw sa ngayong Wednesday. Salamat po. To God be all the glory po. Mapagpalang umaga po. Morning po sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating morning devotion sa The Open Door. Communication natin. Ang pagbabasa po ng Bible ay gawin nating lifestyle natin.